Sa loob ng halos isang taon, nanatiling palaisipan ng isang insidenteng matagal nang tinatalakay sa West Philippine Sea. Maraming ulat ang lumabas, maraming haka-haka ang kumalat, ngunit isang panig ang nanatiling tahimik. Ngayon, tila unti-unti nang nabubuksan ang katotohanan. Ang mismong opisyal na talaan ng China ang nagbigay ng kumpirmasyon sa isang bagay na noon pa man ay sinabi na ng Armed Forces of the Philippines. Ano nga ba ang tunay na nangyari noong Agosto 11, 2025? Bakit ngayon lamang lumabas ang opisyal na pagkilala? At ano ang maaaring maging epekto nito sa kredibilidad ng Beijing at sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea? Samahan ninyo kami hanggang sa dulo dahil tatalakayin natin ang mga detalye, ang kahalagahan ng kumpirmasyong ito, at kung bakit mahalagang maunawaan ang mas malawak na implikasyon ng insidenteng ito. Noong Agosto 11, 2025, isang seryosong insidente ang naganap malapit sa Baho de Masinloc. Sa gitna ng patuloy na operasyon ng iba't ibang barko ng China sa lugar, nagkaroon ng banggaan sa pagitan ng isang barko ng China Coast Guard at isang warship ng People's Liberation Army Navy. Sa panahong yun, agad na sinabi ng Armed Forces of the Philippines na may posibilidad na may mga nasawi sa naturang banggaan. Ayon sa kanilang pagsusuri, hindi bababa sa 2 tauhan ang pinaniniwalaang namatay dahil sa lakas ng insidente. Subalit matapos ang pangyayaring yon, walang opisyal na pag-amin ang Beijing. Sa halip, nanatiling tahimik ang kanilang pamahalaan. Wala ring inilabas na ulat na nagsasabing may nasawi o malubhang nasugatan sa kanilang hanay. Dahil dito, marami ang nagtanong kung ano nga ba talaga ang nangyari. May ilan na nagsabing maaaring nais lamang ng China na maiwasan ang negatibong publisidad, lalo na dahil ang banggaan ay hindi dulot ng aksyon ng ibang bansa kundi aksidente sa pagitan ng sarili nilang mga barko. Ngayon, makalipas ang halos isang taon, nagkaroon ng malaking pagbabago. Sa opisyal na China Martyrs website, lumitaw ang pangalan ni Ye Xinyu at Cheng Long bilang mga tauhan ng China Coast Guard na namatay noong mismong Agosto 11, 2025. Hindi ito ulat mula sa social media. Hindi rin ito impormasyon mula sa ibang bansa. Ito ay mula mismo sa opisyal na talaan ng pamahalaan ng China para sa mga kinikilalang bayani o martir ng kanilang bansa. Dahil dito, maraming analist ang nagsasabing ang naturang dokumentasyon ay nagsisilbing opisyal na pagkilala na may 2 tauhan ngang nasawi sa araw ng naturang banggaan. Bagamat hindi tahasang isinulat sa talaan ang buong detalye ng insidente, ang eksaktong petsa ng kanilang pagkamatay ay tumutugma sa araw ng banggaan ng barko ng China Coast Guard at warship ng People's Liberation Army Navy. Ito rin ang dahilan kung bakit muling nabuhay ang usapin tungkol sa nangyaring aksidente. Kung babalikan ng pangyayari, ang banggaan ay hindi nagmula sa labanan laban sa ibang bansa. Hindi ito resulta ng pagpapaputok. Hindi rin ito dulot ng anumang military attack. Sa halip, ito ay aksidenteng nangyari sa pagitan ng 2 sasakyang pandagat na parehong pag-aari ng China habang nagsasagawa ng operasyon sa lugar. Isa itong pangyayaring bihirang mangyari, ngunit nagpapakita kung gaano kapanganib ang sitwasyon sa mga lugar na may mataas na tensyon. Mahalaga ring tandaan na ang anumang aksidente sa pagitan ng mga barkong nagpapatrolya ay maaaring magkaroon ng mas malawak na epekto kaysa sa inaasahan. Bukod sa pagkawala ng buhay, maaari rin itong magdulot ng pagtaas ng tensyon sa pagitan ng iba't ibang puwersang nasa lugar. Kaya naman patuloy na nananawagan ng maraming bansa at international observers na pairalin ang maximum restraint, malinaw na komunikasyon, at ligtas na pagmamaniobra upang maiwasan ang mga insidenteng maaaring lumala at makaapekto sa katatagan ng buong rehiyon. Sa tuwing maraming barko ang nagsasagawa ng agresibong maniobra sa iisang lugar, tumataas ang posibilidad ng pagkakamali. Isang maling kalkulasyon lamang ay maaaring humantong sa banggaan, pagkasira ng barko, o maging pagkawala ng buhay. Ito ang isa sa pinakamahalagang aral mula sa insidenteng ito. Ang West Philippine Sea ay isa sa mga pinakaabala at pinakasensitibong bahagi ng rehiyon. Bukod sa mga barkong pangisda, naroon din ang mga Coast Guard vessels, naval ships, patrol aircraft, at iba pang sasakyang nagsasagawa ng iba't ibang operasyon. Kapag masyadong agresibo ang galaw ng mga barko, lumiliit ang espasyo para sa ligtas na pagmamaniobra. At kapag nangyari yon, tumataas ang panganib hindi lamang para sa ibang bansa kundi maging sa sariling mga tauhan ng bawat panig. Isa ring mahalagang tanong ang lumitaw matapos ang kumpirmasyong ito.
Bakit ngayon lamang kinilala ang pagkasawi ng dalawang tauhan? Bagamat walang opisyal na paliwanag ang Beijing kung bakit halos isang taon bago lumabas ang impormasyon, nagbigay ito ng panibagong usapin tungkol sa transparency sa panahon ng mga insidenteng may kaugnayan sa seguridad. Sa maraming bansa, karaniwang agad na inaanunsyo ang pagkamatay ng mga military o Coast Guard personnel, lalo na kung sila ay namatay habang nasa tungkulin. Sa kasong ito, lumipas muna ang mahabang panahon bago ito lumabas sa opisyal na talaan. Dahil dito, muling nabigyang pansin ang kahalagahan ng mabilis at malinaw na pagbibigay ng impormasyon sa publiko. Mahalaga ito hindi lamang para sa pamilya ng mga nasawi kundi pati na rin sa internasyonal na komunidad na patuloy na nagmamasid sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Para naman sa Pilipinas, ang kumpirmasyong ito ay nagbibigay ng dagdag na bigat sa naunang pahayag ng Armed Forces of the Philippines matapos ang insidente. Noong una, may mga nagduda sa kanilang assessment dahil wala pang opisyal na pag-amin mula sa China. Ngayon, ang mismong opisyal na talaan ng Beijing ang nagpapakita na may dalawang tauhan nang namatay sa parehong petsa. Hindi nito automatikong sinasagot ang lahat ng detalye ng pangyayari, ngunit malinaw na nagbibigay ito ng mahalagang piraso ng impormasyon na matagal nang hinihintay. Sa mas malawak na larawan, ipinapakita rin ng insidenteng ito kung gaano kahalaga ang maingat na pamamahala sa mga tensyon sa West Philippine Sea. Habang patuloy ang iba't ibang operasyon ng mga Coast Guard at Naval Forces sa rehiyon, mahalagang magkaroon ng disiplina, malinaw na koordinasyon, at pagsunod sa mga umiiral na alituntunin upang maiwasan ang mga aksidenteng maaaring magdulot ng pagkawala ng buhay. Ang bawat insidente ay maaaring magkaroon ng mas malawak na epekto sa seguridad, diplomasya, at katatagan ng buong rehiyon. Sa huli, ang opisyal na pagkilala ng China sa pagpanaw ni Ye Xinyu at Cheng Long ay hindi lamang simpleng pag-update sa isang talaan. Isa itong mahalagang pangyayari na nagbibigay linaw sa isang insidenteng matagal na pinag-uusapan. Ipinapakita rin ito na ang mapanganib na sitwasyon sa West Philippine Sea ay may tunay na kapalit. Hindi lamang ito usapin ng mga barko, patrol, o pag-aangkin ng teritoryo. Sa likod ng bawat operasyon ay may mga taong nagsisilbi sa kanilang bansa at inilalagay ang kanilang buhay sa panganib. At habang nagpapatuloy ang mga tensyon sa karagatang ito, nananatiling mahalagang paalala ang insidenteng ito na ang anumang maling kalkulasyon o agresibong maniobra ay maaaring humantong sa trahedyang hindi na maibabalik. Ano ang masasabi ninyo sa opisyal na kumpirmasyong ito matapos ang halos isang taon ng pananahimik? Sa tingin ba ninyo, makaapekto ito sa pananaw ng international community tungkol sa mga nangyayari sa West Philippine Sea? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section. Kung nagustuhan ninyo ang pagsusuring ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell upang hindi ninyo ma-miss ang ating mga susunod na update at analysis tungkol sa West Philippine Sea at sa modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Maraming salamat sa inyong panunood.